Ang Diyos ho natin ay buhay at patuloy ho siyang kumikilos ho sa lahat ng dako ho ng atin hong daigdig. Bagamat ang dami hong nangyayari, di ba, sa mga kapaligiran natin, talagang ako tuwing nagbabasa ho ako at nakikinig ho ako ng news, no, lalong nabubuhay sa aking kaisipan na talagang halos nandyan na ho siya sa pintuan ho para ho bumalik ho siya at kanya hong pagharian tong daigdig na ito. The Lord is coming soon. Ang ating Panginoon ay malapit na hong bumalik, no? At dahil dito mga kapatid, hindi ho nagbibiro itong mga nagaganap sa paligid natin, no? Ngayon, nakikita nyo nangyayari po talaga, tinitingnan po sa Iran, ano? Grabe ho ngayon. At mukhang may susunod pang mga, basta lalo yung Greenland, ano? Pinag-aawayan po kasi ng Amerika yan at saka ng Russia, yung Greenland do ay mukhang i-occupy na ho. At alam ko na talagang ang geopolitics so ay nagtuturo ho sa ating lahat na hindi ho nagbibiro ang mga kaganapan na we must all prepare ourselves para ho sa pinaka-ultimate ho na inaantay ng bawat isa. Amen? Kaya ho ang akin hong pagsisikap ngayon ay balikan ho natin yung mga mismong turo ng ating Panginoon, no? Dahil hindi ho tayo dapat nakatuon sa kung ano-ano hong mga katuruan, kundi yung ano ba yung binili ng Panginoon sa atin na dapat ho ay atin hong ipamuhay, dapat po ay ating sundin. Kaya sisimulan ko ang mga sharing ito na tugulo sa mga pag-aaral natin sa mga personal na pagtuturo ni Jesus. Nung siya po ay lumalakad doon sa ibabaw ng mundong ito sa loob ng 3 taon, he made many teachings. So nagbigay po siya ng maraming katuruan na dapat po yun ang talagang nakatanim mo sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Amen? At bilang panimula ng ating pag-aaral, gusto kong buksan natin yung isa sa pinakapangunahing turo ho ni Kristo. Na alam ko ito ho yung isang bagay na hindi naintindihan ng marami sa atin kahit tayo po yung mga mananampalataya na. At ito yung tungkol sa pinakadakilang kautusan ng Diyos. The greatest commandment of God. Amen? So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Gusto kong tignan natin ito sa isang sariwang pananaw. Hindi ho yung religious. Ano yung pag nagbabasa ho tayo ng Biblia, nag-aaral ho tayo. Pag-aralan natin to na hindi parang relihiyosong aklat. Kundi pag-aralan ho natin to, basahin natin to, parang pwede nyo nga basahin, parang nobela o parang history o whatever, no? Kasi hindi ho tayo magkakaroon ng bagong pananaw o yung tamang pananaw kung relihiyon agad ang atin nung pinangahawakan. Amen? So let's look at the teachings of the Lord Jesus Christ this morning. Alam niyo ho, bago po natin ito simulan, naalala ko yung paalala ni Apostol Pedro kasi ho, habang ang mga propesiya ho ng Panginoon ay nagaganap na ho sa ating paligid. Tandaan niyo ho, ang prophecy po ay naintindihan lamang talaga kapag ito'y nangyari na. Alam niyo ho ba yun? Yung prophecy ho, ewan ko kasi parang ang church ngayon puro prophecy, di ba? Yung prophecy ho ng Panginoon na isulat sa Biblia ay maintindihan mo ng lubusan kapag ito'y naganap o habang nagaganap. Amen? So, ako'y nagsasalita sa puntong ito, kaya nga lagi kong sinasabi na kung may prophecy man, ang gusto kong panghawakan natin yung prophecy mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga tinig ng kung sino-sinong nagsasabing sila'y propeta, no? Sila'y pinakitaan ng pangitain, di ba? Kausap nila si Jesus. Kung ano-ano ho, no? Dito si Pedro, nagbigay ho siya ng isang paalala sa ating lahat sa mga nabubuhay sa huling panahon.
Kasi nakita ho ni Apostol Pedro yung pangangailangan na tayo po ay maghanda ng ating mga sarili spiritually. Para malagpasan natin, mapagtagumpayan natin ang mga panahon na atin nung susuungin sa mga araw, linggo o buwan na darating o taon. Hindi ho natin alam, but we really have to prepare ourselves. Kaya nga ako ang pagsasanay na nais kong gawin sa inyo at yung pagsasanay na ginagawa ko sa aking sarili at sa aking pamilya ay pagsasanay po sa spiritual na kalagayan natin. Amen? Alam niyo, si Pedro ho ay nagsalita tungkol sa mga huling panahon. Alam niyo, isipin niyo, napakatagal nito, no? Pero Peter talked about the end times. At in-exhort niya, pinaalalahanan niya, pinalakas niya ang loob ng mga mananampalataya nung isulat niya yung ikalawang sulat niya sa mga mananampalataya. Actually, this is the second book of Peter, no? Sa mga mananampalataya dito. Gusto kong basahin yung Tagalog. Ang sabi po dito sa Bagong Tipan, no, yung standard na version natin. Ang sabi niya in chapter 3 verse 17 to 18, no, makikita niyo dito. Ngayong alam na ninyo ito, mga kapatid, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng mga masasamang tao. Nang sa gayoy, hindi kayo matinag sa inyong matatag na kalagayan. Ano sabi niya? Sa halip, pagsikapan ninyong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen? Alam niyo ho, malinaw po itong paalala sa atin na pagsikapan ho nating lumago. Kasi tayo ho, madalas, okay lang, dumadalo tayo, di ba? Member tayo ng church. Pero ang dulo ho na itong pagtitipon nating lahat, mga kapatid, ang dulo ho ng aking pagtuturo sa inyo at sa iba pang mga kapatid natin, ay para ho lumago tayo. Lumago tayo sa dalawang bagay. Alam niyo kung ano? Sa biyaya. Yung grace na ito na ipinagkaloob ng Panginoon at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun po ang aking passion. That we grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At ito'y magagawa natin. Saan? Paano? Ito po'y magagawa natin sa atin hong patuloy na pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang layunin ho natin. We grow. How? By meditating and studying the Word of God. Amen? Naku, napakadami ng aklat, Brother Harry. Napakadami ng mga libro na ginawa ng kung sino-sinong mga authors. Nakakatulong naman, sa totoo lang. Pero hindi po mapapalitan yung mismong salita ng Diyos. Mga kapatid, ewan ko kung nagagawa ninyo ito. Araw-araw ho kailangan kausapin ho natin ang Panginoon. Hindi naman kailangan oras eh. Kailangan masanay ho tayo na bahagi ng buhay natin ay ang pakikipag-usap sa Panginoon at pakikinig ho ng kanyang mga salita. Kung hindi ho tuwing linggo, araw-araw pwede nyo mapakinggan ng kanyang salita eh. Kung babasahin ninyo ito, katulad nung tinuro sa atin. Yung pagbubulay-bulay po ay ang pagbabasa ng sinasabi ng iyong bibig ang mga salita ng Diyos. Amen? Amen? Lahat ng ito yung nakarecord sa Word of God. Yung lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng tinuro niya,
Nakarecord po ito. Ito'y para matuto tayong lahat. Ito'y para tayo pong lahat ay lumago, lumalim, tumibay sa ating spiritual na buhay. Amen? Hindi po ako nandito para busugin yung ating isipan ng kaalaman. Kung meron mang kaalaman, ito dapat ay mag-translate sa paglago natin. Pagkakilala natin kay Lord sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung unang bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon? Ito po yung nangyari sa engkwentro ng Panginoon sa isang magaling, eksperto na pariseo na aral. Yung tawag ko dito maaring ang kanyang ranggo ngayon ay Doctor of Divinity. Doctorate. A Bible scholar. Nakipagtagisan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo, makikita natin in Matthew 20:22. Bibigyan ko kayo ng konteksto dito. Ma-appreciate ninyo ito. Kasi kung hindi ko ibibigay ang konteksto, hindi nyo ma-appreciate yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen? Kasi in Matthew 22:34-35, makikita po natin dito, ang sabi ng salita ng Diyos, subalit, nang mabalitaan ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila'y nagpulong. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Ano konteksto nito? Alam nyo, ganito nangyari nito. Kasi yung mga religious leader ng Israel, iba-ibang grupo yan Pariseo, Saduceo, mga elders, mga eskriba, kung sino-sino, lahat ng mga reliyoso po ay nagtulong-tulong, nagkaisa para i-rebut, para pahiyain, para i-debunk ang claim ng ating Panginoong Jesucristo. Para sirain ang imahyo ng Panginoon sa harapan ng mga tao nung panahon na yun. Nung una in Matthew 21, kasi mahaba kung babasahin natin lahat, nagkaroon ng unang question dyan. Yung mga chief po na priest at saka mga elder ay lumapit sa Panginoon. Tinanong, di ba, ang authority ni Kristo? Sinakabasa niyan. Sabi ng mga Pariseo, ng mga elders, saan nang gagaling ang authority mo para ikaw ay magturo ng salita ng Diyos? Di ba? Anong sinagot ni Kristo? Tinanong niya. Hindi niya sinagot direkta. Sabi niya, okay, tinatanong niyo ako sa authority ko. Tatanungin ko muna kayo. Si Juan Bautismo ba? Si John the Baptist? Saan nang galing ang authority niya? Sa langit o sa tao? Alam yung magagaling itong mga chief priest Sabi nung nag-usap-usap sila, sabi nila, pag sinabi natin sa langit, nako, di ibig sabihin nun, hindi natin dapat kinokontra itong Jesus na ito. Di ba? Pag sinabi naman natin sa tao, magagalit naman ng mga tao dahil tinitingnan nila si John the Baptist ay talagang propeta. Amen? So, nung tinanong niya yan, anong sabi niya? Anong sabi ng mga elders? Hindi namin alam. Hindi namin alam saan nanggaling ang authority ni John the Baptist. Anong sagot ni Kristo? Ganon din ang isasagot ko sa inyo. Hindi ninyo alam. Amen? Hindi nyo pala alam bakit ko sasagutin yung tanong ninyo kung saan nanggaling ang authority ko. So, na-debunk sila agad. Nagtatanong kayo sa akin, si Juan Bautista nga, hindi ninyo alam kung saan ang authority. Amen? So, sa score, point number 1. Di ba? Nakaunang punto si Kristo. Hindi sumuko yung mga Pariseo. Hindi sila sumuko in Matthew 22. Ayan, 21 kanina Matthew 22. Lumapit na naman itong mga Pariseo. Sabi nila, pahiyain natin to si Lord. Anong ginawa nila? Nagbigay sila ng isang political na issue. Political trap. Para si Kristo ay masira sa mga Romano.
Di ba? Para siya, kumbaga sa ano, itatrap natin si Lord para siya makulong, makasuhan ng sedition. Di ba? So, ano sabi ng mga Pariseo? Sabi niya, dapat ba na tayo ay magbayad ng buwis? Yun ang tanong. Dapat ba tayong magbayad ng buwis kay Cesar o sa gobyernong ito? Kasi alam nila sila'y nasa kaharian ng Diyos, di ba? Anong sabi ni Kristo? Simple lang. Asan na yung pera? Yung pinambabayad ninyo ng buwis. Binigay nila kay Kristo. Sabi ni Kristo, ayan, tingnan nyo. Anong nakasulat dyan? Sa harap at sa likod? Ha? Sinong larawan na nandyan? Kaninong picture ang nandyan sa pera na yan? Ang sabi ng mga Pariseo, di si Cesar. Ano sabi ni Kristo? Sabi niya, kung ganyan, no, ibigay ninyo yung kay Cesar ang para sa kanya at ibigay naman ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Nako, strike 2. Nabutata na sila. Amen po? Alam yung tibay nito mga kalaban ni Kristo. Ito na nga yung mga Saduseo. Yung mga Saduseo, sila yung sekta ng mga Pariseo, mga religious leader na hindi naniniwala sa resurrection. Meron palang ganun, ano? Membro sila ng Jewish community, pero hindi sila naniniwala sa resurrection. Nagbigay ng trick question. Tungkol saan? Tungkol sa resurrection. Ano sabi nila? Panginoon, tungkol sa resurrection, paano meron isang babae, may asawa, na byuda, may kapatid na pangalawa. According sa batas, kailangan yung pangalawang kapatid ang umako doon sa babae kasi hindi nagkaroon ng anak. Walang binhi. Yung apelyido nila. So, nag-asawa sila. Inasawa ng pangalawa, yung babae. Ang problema, namatay na naman. Gusto niyo ba mapangasawa yung ganon? Ha? May kapatid pang pangatlo. Ganon na naman. Inasawa na naman yung babae. Namatay na naman. Hanggang pang-4, pang-5, pang-6, pang-7. Ito, maganda-ganda naman sa pang-7. Alam yung bakit? Namatay din yung lalaki, pero namatay din yung babae. So, pareho silang namatay. Hindi ko alam kung nagka-aksidente o pareho silang namatay sa sakit. No, pero namatay. Ang tanong nila kay Kristo, Lord, yung babae nakapito. 7 asawa. Magkakapatid. Amen po? Ngayon, sa pagkabuhay na magmuli, sino ang kanyang makakapiling? In the afterlife, when everyone is resurrected. Ano sabi ni Kristo? Hindi niyo naiintindihan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi niya, sa pagkabuhay na magmuli, hindi na uso yung pag-aasawa. Kasi spiritual na nakatawan, hindi na laman, hindi na kailangan mag-procreate. Amen? Alam nyo, kung yun lang ang sagot ni Kristo, pwedeng barahin eh. Diba? Debate. Kasi gusto ng mga to, debate talaga eh. Ang sagot ni Kristo, ito, sabi niya, sasagutin ko kayo. Hindi ba sinabi ng Bible na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac? So ang Panginoon, ang Diyos ay Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. God is not a God of the dead, but a God of the living. Alam nyo, napahiya sila doon. Kasi pag sasabihin nila, hindi, si Abraham ang Diyos ay Diyos ni Abraham na patay. Hindi pwede because God is not the God of the dead, but of the living. Ibig sabihin, si Abraham ay may pagpapatuloy ng buhay pagkatapos dito. Amen? So, nakailang strike na? Ha? Nakatatlo na. Sa rule ho, pag nakatatlo na, dapat suko na. Di ba? Kaya nung pinag-aaralan ko po ito, tatawa ako eh.
Nakatatlong strike na sila. Kumbaga sa baseball, out na dapat. Di ba? Kumbaga sa basketball, foul out na. Aba, hindi pa rin tumigil. Ang ginawa ng mga ito, nag-usap-usap yung mga Pariseo. Sabi niya, ilabas na natin yung secret weapon natin. Abang matwala to sa Bible, kinikwento ko lang po ito sa inyo, yung konteksto. Ha? Kasi yung mga humarap kay Kristo, kumbaga baka kayang-kaya lang ni Lord eh. Ngayon, nilabas na nila yung kanilang Doctor of Divinity, kumbaga sa Supreme Court, Chief Justice. Lahat ng batas, alam. Ha? Walang lusot. So, ito yung kwento na ito yung sinimulan natin sa Mateo 22:34 hanggang 35. Ang sabi, isang dalubhasa ay nagtanong sa kanya, anong motibo? Para matuto? Hindi. Para ano? Para subukin si Jesus. So, nakapang-apat na. Ito na yung final. Kumbaga sa championship. Di ba? Mabigat ito. Anong tanong nito? Ito mabigat na tanong. Kasi makikita natin yung trick question niya. In Matthew 22 verse 36, ito yung tanong. Ang sabi, Guro, magalang naman eh. Alin po ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? What is the greatest commandment in the law? In the Torah? Okay, bibigyan ko na naman kayo ng background. Etong Doctor of Divinity, nung panahon ni Kristo, usong-uso yung debate. Debate talaga. At nung panahon nila yan, madalas yung debate, walang kinahihinatnan. Kasi debate lang eh. Amen po? Etong Doctor of Divinity na ito, ang gusto nito, dedebatiin si Kristo para ano? Para ipin down. Hindi papayag to na hindi ipahiya si Jesus. Amen po? Amen. Ito problema. Ilan ba utos ng Diyos? 10. Tama? 10 utos. Pero yung tanong nung doktor na ito, alin ba sa mga utos ang pinaka-dakila? Pinaka-number 1? Pinaka-mahalaga? Kung sa 10 utos lang. Ang problema, hindi lang 10 utos. Kasi nung panahon ni Kristo, yung 10 utos nanganak ng iba pang utos. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mitzvot. Naging 613 law. Mula sa 10, in-specify yun. Kumbaga, dinisect, hinimay yung 10 hanggang naging 613 na kautusan. Alam niyo ba yung mga reliyosong Hudyo? Pati sa pagtulog, yung pagbangon, kung anong unang paa iahapak mo, nakalagay doon, paano ka mag-uugas ng kamay mo. Lahat. Pati yung namalengke ka, bumili ka ng karne, pati kung paano mo lilinisin yon. Hello? 630 ng challenge kay Lord. Kung ang Panginoon, itong tanong ko sa'yo, kung ang Panginoon ay pumili kahit isa lang doon sa 10 Commandments o doon sa 613 na kautusan, si Kristo ay babatakin nitong Doctor of Divinity na ito sa isang debate na madidiscredit siya. Kasi expert eh. Hello? Kung ikaw si Kristo, ano yung sasagot mo? Ikaw sabihin mo, hindi ko alam eh. O merong trick question, sasagot ako ng isa lang. Hindi, lahat naman yan, hindi pwede. Specific, isa, pumili ka Lord. Yun ang pagkakatanong eh. Pumili ka sa mga utos kung ano yung pinaka-dakila, pinaka-mahalaga. Ano yun? Ang hirap, di ba? Amen? Paano sinagot ni Kristo? Ayan. Alam niyo yung Panginoon, nagkamali yung Doctor of Divinity. Ang tinatanong niya ay yung nagbigay ng kautusan. Nako niyo po? Kaya nasagot ni Kristo to eh. Kasi siya yung nagbigay ng kautusan.
nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Amen? Siya yung kasama ni Moses doon sa ibabaw ng bundok eh. Hello? At sinabi niya sa kanya, tingnan niyo sagot ni Lord ha, tingnan niyo, pakinggan niyo po ito, pag-aralan ninyo ang sagot ni Kristo. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nakabatay sa dalawang ito ang buong kautusan ng mga propeta. Alam niyo, kung hindi mo tayo nag-aaral ng Biblia, hindi mo ito ma-appreciate. Alam mo bakit? Sasabihin mo, teka, hindi naman kasama sa 10 utos yan ah. Tama? Sino nasabing tama? O kung ikaw ang referee, ano sasabihin mo kay Lord? Paul. Di ba? Hindi. Kasi mga kapatid, si Kristo po, yung binanggit niya ay kasama sa kautusan. Alam niyo ba yon? Itong kautusan na ito actually ay sinabi ni Moses. Ang tawag dito ay Shema. Diniklara ito ni Moses nung ang mga Israelita ay nakagayak na para pumasok sa lupang pangako. Meron ng 10 utos. Meron na. Pero yung mitzvot, hindi pa naman buo yun eh. Nabuo yun ng panahon ni Kristo eh. Pero doon sa Sinai, 10 utos yun. Amen po? Amen? At si Moses, bago sila lumayag, o tawag doon nagsimulang kumilos, papasok sa lupang pangako, kasi papalapit na sila eh. Di ba? Mga nakalaban na nga silang tribo eh. Sa kabilat kami, di ba? Nabigay na nga ibang lupa doon eh, di ba? Pero hindi pa yun yung land of flowing of milk and honey. No? Kaya nga si Moses, bago sila bumaba, ang sabi niya, nagbigay siya ng 1 utos. Batay sa 10 utos. Hindi nyo nasakyan. Hello? Tandaan nyo, ang kausap ni Kristo ay dalubhasa sa kautusan. Ang binanggit ni Kristo, ang tawag dito ay Shema. 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 S-H-E-M-A. Ito'y naging isang uri ng panalangin na inuusal ng mga Hudyo mula nung panahon ni Moses, magugulat kayo, hanggang ngayon. Ito ang Shema. Alam nyo, ilang beses nila ito ginagawa nung panahon nila? Mula nung sila Moses ay nagsimulang lumakad, magkatapos siyang banggitin ito, ito'y naging isang panalangin na ginabanggit nila 2 beses sa isang araw. Paggising at pagdating ng hapon. At dahil masyado silang reliyoso, nagiging 3 bago matulog. Alam nila ito by memory. Alam nila ito by heart. Bakit? Kasi ang Shema po, ang pinaka-core, pinaka-buod ng ng 10 utos. Naisa ni Kristo yung talubhasa. Hindi niya kayang i-rebut ito. Amen po? Sino ngayon nare-realize to? Kasi, pag tinanong mo, alin ba sa 10 utos ang pinakamahalaga? Ang sinabi ni Kristo, o alin mo sa 630 ng pinakamahalaga? Ang sinabi ni Kristo ay ang Shema. Kasi ang Shema po ang buod ng buong kautusan. Ang tinuturo kasi ng Shema, mahalin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen? Amen? Amen po? Dinagdagan nga ni Kristo ng pangalawa eh. Ngayon yung pangalawang dinagdag niya, sinabi naman niya
At ito yung pangalawa. So sinagot niya yung tanong ng Pariseo, ng Doctor of Divinity, pero binigay niya yung buong sagot. Binigyan niya ng bonus. Amen po? Amen po? Alam nyo, sabi nga niya sa Pariseo doon sa Doctor of Divinity na yun, sabi niya, dito sa utos na ito, umiikot ang lahat ng kautusan at ang mga kasulatan ng mga propeta. Anong tawag dito? Nakatali dito ang kautusan at ang mga propeta. Ano ibig sabihin? Kumbaga sa pintuan nakabisagra. Amen po? Nakabatay. So yung kautusan, merong pinagbabatayan. Nakuha nyo? Hello? Anong pinagbabatayan? Pag-ibig sa Diyos. Amen? Baka naman, Brad, saan ba yan? Sige nga, buksan mo nga, Brad. Nasa Deuteronomy. Ako, alam ko na, magtatanong kayo Nakalagay sa Deuteronomy, sabi ni Moses, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa inyo sa araw na ito ay sa inyong mga puso. Amen? Tatanungin ko kayo, technically, is it a command or not from God? Ha? Utos, di ba? Malino naman Amen? Kaya pala yung Doctor of Divinity, natahimik. Hindi niya naribat. Alam niyo, maganda dito sa Hebrew, nilagay ko. Sa Hebrew nakalagay doon, Yahweh, o Yahuwah, o Yehovah, Elohenu, Yahweh, Echad. Alam niyo, may napansin yan. Nung in-English yan, ang nakalagay, Lord our God, Lord one. Walang is. Wala. Kaya nga mga Bible scholar, nakita ho nila na itong Shema, bakit ito binigay ng Diyos? Kasi nung panahon nila, ang lahat ng mga bansa ay may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan. Nag-ugat ito doon sa Deuteronomy. Makikita ho natin doon Binanggit ito ni Moses at binanggit doon ito ng aklat ng Genesis. Nung ang mga bansa po ay hatiin. Yung mga anghel na pinagbantay, ilako nila yung pagsamba. Imbis na ibigay sa Diyos, sila ang naging mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yun? Nakalagay. Anyway, pag-aaralan ho natin yan. Amen? So, nung panahon na yon, may mga Diyos-Diyosan. Parang sa Pilipinas, ang daming Diyos-Diyosan. Nanonood ako ng TV. Naiiyak ako kahapon. Naiiyak ako sa galit. Sipin mga tao. Naiiyak ako dahil nakakaawa sila. Nagagalit ako kasi nandun yung mga pare. Hindi nila sinasabi yung katotohanan. May na mga namatay pa, nasaktan pa. May nagsuntukan pa nga Nag-aagawan sila sa lubid, nasiko, nagalit siya. Suntukan sila, habulan. Buti kung mag-isa lang sila, gang pala yun. Nakakatakot. Teka, si Poong Nazareno naman yun. Sigurado kay si Jesus yun. Di ba? Si Jesus nagsabi, sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Asan yung katotohanan doon? Kaya yung mga tao naliligaw. Hindi nila kasalanan, naligaw sila. Na, ito matinding salita, nabudol sila. Amen? Ang Shema po ay binanggit para bigyang halaga na ang Diyos
ang Panginoon ay ay Diyos at ang Panginoon ay iisa. Ibig sabihin, siya ang tunay na Diyos. Iisa lang ang Diyos na dapat sambahin ng lahat ng mga tao. Hindi ang mga Diyos-Diyosan. Amen? Anyway, sa ibang pag-aaral, palalawigin ko po ito. Kasi gusto ko pagdebatihan natin ito eh. Kahit nasan dyan si Kristo. Di ba? Mga kapatid, ang mahalaga, ang Shema po ay nagtuturo para ibigin natin ang Panginoon. Bakit? Ba't niya tinurong ibigin natin ang Diyos? Bakit? Yung 10 utos pala, nakabuod pag-ibig sa Diyos. Bakit? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng devotion sa Kanya. Magkakaroon tayo ng tapat na pagsunod. At ano yung pinakamalaga? Yung loyalty natin sa Diyos. Pakinggan niyo po ito. Bakit hindi tayo pinarurusahan ng Panginoon kahit nagkakasala tayo? Anong bakit? Ang pinakamahalaga sa Kanya, alam niyo kung ano? Ay yung katapatan mo sa Kanya bilang Diyos. You shall have no other gods before me. Isa lang ang ating Diyos na sinasamba. Amen? 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 Yung loyalty mo. Kaya nga ang tinuturo ko kapatid, hindi nyo kailangan maging loyal sa gawain ito. Hindi nyo kailangan maging loyal sa akin. Ang loyalty mo kapatid hanggang sa kamatayan mo ay dapat nakatuon sa ating Panginoon. Si Lord. Sa Kanya ako loyal. Kaya kahit saan mo ako dalhin, sa Kanya pa rin ako. Kay Lord ako loyal, kahit na anong daanan ko sa buhay nito. Kaya pala yung mga Kristiyano nun, kahit patayin sila, di ba? Kahit agawin lahat ng ari-arian nila, kahit nakawin lahat ng nasa kanila, kahit i-persecute sila, hindi sila bumibitaw. Bakit? Alam nila yung hinihingi ng Lord. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas. Ano ibig sabihin? Maging loyal ka sa Kanya. Hello? Kasi kung loyal ako kay Lord, kanino ako nakatingin? Sa Kanya. Kaya kahit anong gawin nyo, bakit ito? Si pastor ganito. Ayoko na, natisod ako. Natisod ako. Nanlupay. Kapatid, kaya ka natitisod kasi ang loyalty mo, wala kay Jesus. Ang loyalty mo, nasa church. Nakakatakot po. Kung magiging loyal kayo sa isang pastor, yun ay katumbas na rin ng idolatry. Ang loyalty ko, kapatid, ay sa Panginoong Jesus. Kaya ako nandito, kaya lang ako nagpipreach, kapatid, dahil kay Jesus. Yun ang aking motibo. Bakit? Kasi iniibig ko siya ng buong puso ko, buong kaluluwa ko, at buong lakas ko. Tanong, kanino ka loyal? Amen? Amen? Mga kapatid, ito lang naman ang pinakamahalaga eh. Kung ako man nagpupunta dito, kaya ako nagpupunta dito kapatid, kasi loyal ako kay Lord. Nagtitiis ako kasi loyal ako kay Lord. Nagtsatsaga ako kasi loyal ako kay Lord. Kaya ko isuko ng lahat ng ito kasi loyal ako kay Lord. Lahat ng sinabi niya, lahat ng pinangako niya, lahat ng ginawa niya, pinangahawakan ko. Love ko si Lord. Amen? Amen? Ano ginawa ni Kristo? Brad, yung Shema ba, pang Old Testament? Hindi. Yung Shema ay para sa lahat ng henerasyon ng mga Hudyo. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito pong greatest commandment na ito is for the New Testament. Tandaan niyo po ito. Kung meron mang teaching ang ating Panginoon, kung meron mang doktrina sa bagong tipan, kung meron mang katuruan na ipinibitawan dyan,
Ang pinag-uugatan nito ay ang pag-ibig sa Diyos. Amen? Amen? Ikaw kapatid, gaano mo kamahal si Lord? Kahit na magkulang yung pastor, kung mahal ko ang Panginoon, sa Kanya ako loyal. Ibig ko sabihin, pakinggan niyo to, masakit ito, but I have to tell this. Hindi po ko indispensable. Kasi katulad ninyo, ang aking katapatan ay sa Panginoon. Amen? Yun ang gusto kong likain sa tulong ng Panginoon dito sa ating gawain. Na makakita siya ng mga tao dito na loyal sa Kanya. Kung ako man ay loyal sa gawain, wala ho yun. Hindi pwedeng pumantay yun sa Panginoon. Hindi pwedeng man lang maging kalipil ng ating Panginoon. Hello? Nakita niyo epekto nito, tingnan niyo. In Mark chapter 12, akala niyo sa Mateo lang nakalagay ito. Hindi. Basahin natin ang kwento ha. Ano sabi dito? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit sa mga ito. Yun ang sabi ni Lord. Wala nang higit dyan sa utos na yan. Wika ng tagapagturo, ito na yon, yung dalubhasa, yung Doctor of Divinity. Nakita nyo? Ang wika, akala nyo hindi nagsalita yung Doctor of Divinity. Sa Marcos, na-record yung naging attitude ng Doctor of Divinity na ito. Ako yung nagpapasalamat. Alam nyo bakit? Yung Doctor of Divinity na ito, itong dalubhasang ito, kahit nagsimula siya na gusto lamang subukin ng Panginoon, nung marinig niya ang Panginoon, nagbago ang kanyang puso. Ano sabi niya? Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosan dito ay hindi pwede ikumpara. Iisa lang ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang tunay na Diyos. Amen? Ang sabi niya, at higit na mahalaga, ayun, higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito. Baliktad. Ano? Siya ang tinatanong, pero sa huli, yung Pariseo na to, itong dalubhasa na ito, ang sumagot mismo sa tanong niya. Dahil sa sinabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Jesus, nakita ni Jesus na magandang sagot niya. Kaya sinabi niya, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Duda ko nga, hindi ka na born again din ito. Nung nabuhay na magmuli ang Panginoon, hindi ka naligtas ito. Kasi alam niya eh. At mula noon, nakita niyo? Mula noon, wala nang nangahas na may magtanong kay Jesus. Wala na, yung secret weapon, bumagsak. Amen? Mula noon, wala nang nagtanong. Amen? Alam niyo, gusto ko lang makita niyo ito, no? Ang totoo po dito, yung dalawang itutos na ito na binanggit ng Panginoon ay bahagi ng turo ni Jesus. Lahat ng turo niya, ang buod, ang pinagmotibo, ang nag-uudyo ko ay ang pag-ibig sa Diyos. Kung ako man ay nagtuturo dito, dapat ang motibo ko, matutunan nating mahalin, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Amen? Amen po? Yung pag-ibig kasi natin sa Panginoon, ito'y nag-uudyok sa atin para magpakumbaba tayo at sumunod sa Kanya. Pakinggan nyo to. Pwede kang sumunod pansamantala sa utos ng Diyos.
Pero kung wala kang pag-ibig sa Diyos, isang araw bibigay ka rin eh. Isang araw magsasawa ka rin. Ako nga sa totoo mga kapatid, hindi ko naisip, inakala, na mula 1982 hanggang ngayon nandito pa rin ako. At pag tinitingnan ko sa sarili ko, bakit ako nandito? Hindi kaya dahil natutunan kong mahalin ng Panginoon, ibigin ng Panginoon ng buong puso ko. Hindi naman madali itong ginagawa natin lahat kapatid. Diba? Ginugugol mo sarili mong pera, lakas mo, oras mo, para dito. Bakit? Kasi love ko si Lord. Mahal ko ang Panginoon. Bakit mo mahal ang Panginoon? Ito totoo. Siya kasi ang unang nagmahal sa atin. Hindi naman ako unang nagmahal sa Panginoon Siya ang unang umibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa. Amen? Amen? At alam nyo, ito rin ang mag-uudyok sa atin para mahalin natin yung kapwa natin. Tandaan nyo, mauuna ang Diyos. Pag kaya mong mahalin ng Diyos, kaya mong mahalin ng kapwa mo. In fact, ang gusto niya, mahalin mo lang yung kapwa mo kung paano mong minamahal ang sarili mo. Hindi naman mataas ang demand ni Lord Nako nyo? Amen? Hindi naman sinabi ni Lord, mahalin mo yung kapwa mo to the point maghumandusay ka dyan, magpaka-busabos ka para sa kanya. Hindi. Kung anong pagmamahal mo sa sarili mo, yun din ibigay mo sa kapwa mo. Amen? Parang nag-iisip kayo yan. Alam nyo, makikita mo natin ng Panginoon. Ito ang buod ng kautusan. Kaya kung ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, ang mag-uudyok sa iyo dapat ay ang pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Tanungin mo ang katabi mo. Sige, tanungin mo. Harapin mo. Sabihin mo, kapatid, love mo ba si Lord? Sometimes we have to ask that Para para makorek tayo. Bakit? Marami kasi sa church ngayon, kaya nagpupunta. Alam nyo, isang bagay ginagamit ng simbahan? Takot. Tinatakot tayo Di ba? Yung mga membro, tinatakot. Bakit si Brother Ari? Ganun, no? Hindi niya iniintindi member, mapunta sa... Alam nyo, lagi ko na sinasabi, pakinggan nyo to, lagi ko sinasabi, kahit anong mangyari, di ba, huwag kayong bibitaw kay Lord. Yun lang naman ang aking pakiusap Brad, paano pupunta ako doon sa gawain doon? Walang problema sa akin, basta malinaw lang sa akin na kaya ka nandun dahil mahal mo si Lord. Kung ibang motibo mo, sayang lang. Hello? Tatanungin ko kayo, bakit? Meron akong isang tanong. Bakit kailangan ibigin ko ang Panginoon ng buong puso ko? Alam niyo bakit? Kasi sa Kanya, may forever. Totoo. Sa asawa ko, sa anak ko, walang forever kasi mamamatay ako Pero kahit mamatay ako, yung bang minamahal ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas na Diyos, mamamatay. Nagbabago ba ang Panginoon? Pagtanda ko ba, andyan pa rin siya? Pag mahina na ako, nandyan pa rin ba ang Panginoon? Sa Panginoon may forever. Yung pagmamahal mo sa Kanya, kaya niyang suklian ng forever na pagmamahal. Kaya nga kahit wala ka na dito, hindi ka pa rin niya iiwanan at hindi ka pa rin niya pababayaan hanggang makarating ka sa Kanyang tulong. Sino na-realize yung ayaw ba mahalin ng Panginoon na ito? Ha? Nandito ho tayo para i-encourage ang bawat isa. Amen? Hindi ako nandito kung nagtuturo man ako para takutin kayo, para hawakan kayo, para obligahin kayo. Hindi ako nag-uubliga Tama? Teka lang, kumukuha ba tayo ng attendance dito? Hindi niya
Di ba? Mga kapatid, I hope ang aking pag-asa, sabi ni Pedro, lumago tayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya tama yung kanta namin noon eh. May kanta noon eh. Ano yung luma na? Sabi doon, I keep falling in love with Jesus over and over and over again. Di ba? I keep falling in love with Jesus over and over again. Di ba? He goes sweeter and sweeter as the days go by. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaling. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito po'y laging sariwa, bawat umaga. Kaya nga pag nagigising ako, kinakausap ko ang Panginoon eh. Masabi ko lang sa Kanya, Panginoon, gandang umaga po. Sino po sa atin kinakausap ang Panginoon? Kung mahal mo siya, hindi ka mahihirapang gawin yan. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka magsasawang pumunta sa Kanya. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka susuko sa laban na nilalaban mo ngayon. Sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pagsubok. Susuungin mo yan. Bakit? Kasi mahal mo ang Panginoon. At alam mo, mahal ka niya. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen. Sino po ngayon nakakaramdam na i-inlove siya lalo kay Lord? Amen. Honestly, alam niyo, pasensya na kayo, medyo tini-ardo ako pag pinabanggit ko ito eh. Kasi wala po akong maisip sa Panginoon na, Lord, bakit hanggang ngayon yung kabutihan mo andito pa rin sa amin? Nagkakasala kami, nagkukulang kami. Minsan tinatamad kami, minsan nagrereklamo kami. Minsan kinakaligtaan ka namin, pero andyan ka pa rin. Bakit hindi ko kayang ibigin ka? Nang ganun na lamang. Hindi naman niya sinabi na pantayan natin ang pag-ibig niya eh. Alam niyo ba yon? Ang sinabi lang niya, ibigin mo siya kung anong meron ka. Alin? Yung buong puso mo. Yung buong kaluluwa mo. Yung buong isip mo. He does not demand more than that. You love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. When was the last time sinabi natin kay Lord, Lord, mahal kita, Panginoon. Salamat po. Ayoko maging emotional, pero naalala ko sinabi ng Panginoon sa aklat ng Juan, pagkat 14. Sabi niya, si Jesus ito ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Sometimes hindi naman niya sinasabing sabihin mo sa kanya lagi, Lord, I love you, I love you. Ang hinahanap lang ni Lord, makita niyang tinatanggap mo at sinusunod mo yung mga utos niya. Sapat na kay Lord yun. Interpret na niya na, mahal niya ako. Mahal ako ng anak kong ito. Hindi man siya magsabi lagi na, I love you, I love you. Pero tinatanggap niya ito. At ang sabi niya, at ang nagmamahal sa akin, yan nyo pangako ito, ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Ano yung ibig sabihin nito? Pati ang Ama. Makita niya na mahal mo ang Panginoon. Ang Ama mismo.
mamahalin ka niya. Para yung biyenan eh. Yung ibang biyenan nga, hindi kayang mahalin yung manugang eh. Nung nagmamahal sa kanilang anak eh. Inaaway pa eh. Di ba? Pero ang ama, pag nakita niyang mahal mo, ang Panginoon, ang ama mismo, mamahalin ka niya. At sabi ni Lord, mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. Tinanong ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit sa amin lang po ninyo, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sino may sagot yan? Anong sagot? Tama yung sagot ni Judas eh. Lord, bakit hindi ka magpapakilala sa lahat? Bakit magpapakilala ka lang sa mga nagmamahal sa inyo? Ikaw ba kapatid, doon sa mga taong hindi mo kilala, magpapakilala ka sa kanya, ibubuyang-yang mo yung buhay mo, i-reveal mo yung laman ng puso mo, kanino mo i-reveal yun? Di ba doon sa nagmamahal din sa iyo? Anong sagot ni Lord? Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa Kanya. Ano ibig sabihin nito? Ano kinikilabutan po? At yung bakit? Panginoon, ang pangit-pangit ng bahay ko. Doon ka. Sasamahan mo ko. Meron akong gusto i-share sa inyo. Pwede ba? Yes. Hindi ito na-realize na iba. Yung manahan ng Panginoon sa atin, manahan ang Ama sa atin, ano ibig sabihin nun? Kung ang biyenan mo ay si Ramon Ang, at nakatira sa iyo si Ramon Ang, dahil biyenan mo siya, at ikaw ay mahirap lang, ano magiging kalagayan mo? Kung mabuti si Ramon Ang, mararanasan mo yung kayamanan niya. Pero kung masama siya, sorry na lang. Ang ama ko napakabuti. Pakinggan niyo po ito. Noong ang kaban ng tipan ay ibinabiyahe ni Haring David patungo sa Jerusalem at nasira yung karwahe. Walang paglagyan yung kaban ng tipan. Alam niyo yung kaban ng tipan? Yun yung presensya ng Diyos. Yun yung trono ng Ama, yung tungtungan niya. Meron nung isang lalaking nag-volunteer. Lahat ng mga tao natakot. Ayaw nila. Kasi mamamatay sila eh. Delikado. Ilagay yun. Napakaselang ibig sabihin. Alagain. Diba? Kailangan bantayan mo. Meron isang lalaki, ang pangalan si Obed-Edom. Si Obed-Edom hindi nga Hudyo eh. Parang ano siya eh. Pero sabi taga-Edom, maring lahi ni Esau. Di ba? Ni Abraham. Si Obed-Edom, binuksan niya yung tahanan niya. Nilagay yung kaban ng tipan doon. Tingnan niyo nilagay yung kaban ng tipan. Anong ginawa ng Diyos? Si Obed-Edom ay mahirap na tao. Dahil siya lamang ang tumanggap sa kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. Amen? Sa mata ng tao, ikamamatay. Pero sa mata ni Obed-Edom, iba. Marahil yung pag-ibig niya sa Diyos. Amen? Nanahan ang kaban ng tipan sa bahay niya. Ano nangyari kay Obed-Edom? Mula nung ilagay ang kaban ng tipan, hanggang sa alisin nito, nung inalis ang kaban ng tipan kay Obed-Edom, ang ginawa ng Panginoon, pinasagana niya, pinagpala niya si Obed-Edom. Bakit? Bakit siya pinagpala? Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos.
Kasama niya ang Panginoon. Doon sa maliit na tahanan niya, pinagpala siya. Mga kapatid, meron akong gusto sabihin sa inyo. Si Obed-Edom ay larawan ng mga mananampalataya. Nasa inyo nananahan ang Ama. Nasa inyo nananahan ang presensya ng Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, ang kaibahan ngayon, mananahan ng Ama sa mga taong nagmamahal sa akin. Mga taong tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko. Kapatid, ito ang pinakadakilang utos. Ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Following Jesus is about loving Him. Ang pagsunod kay Kristo ay tungkol sa pagmamahal mo at pag-ibig mo sa Kanya. Amen? 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 Kaya ho, sa inyong pag-aaral, sa inyong patuloy na pagsisiyasat at pagkilala kay Kristo, lalago kayo at lalago din ang biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Mananahan siya sa atin. Kaya nga ang Kristiyano, kung batiin niya ang kanyang kapwa, alam niyo ko ano? You are blessed. Hindi ka itinakwil, hindi ka sinumpa. Ikaw ay pinagpala alang-alang kay Jesus. Magkawindang-windang man ang buong mundo, magkawindang-windang man ang paligid natin, kung alam ko ang dakilang utos na ito, kapatid, alam ko na ang biyaya ng Diyos hindi mapapatid sa ating mga buhay. Amen? Amen? Kaya ho, ngayong taong ito, pagsikapan natin na sana makita ni Lord sa HPB ang mga taong nagmamahal sa Kanya. People that follow the Lord because they love Him. Amen? Amen? Ang ganda nun, di ba? Kung tayong lahat nandito, nagmamahal kay Lord. Ayun, sa totoo lang, walang away walang problema Amen? Amen po? Sino pong may natutunan ngayong umaga? The greatest commandment is to love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Pag umawit ako, I sing a love song, hindi worship song. I sing a love song to the Lord. Pag nagpuri ako sa Kanya, pinupuri ko dahil mahal ko siya. Amen? Can we all stand and let's pray to the Lord? Amen. Gusto niyo subukan ngayon kumanta kayo sa Panginoon, hindi yung worship, Lord, bigyan mo, Lord, ibigay mo yung sagot sa mga panalangin. Kapatid, ibibigay niya yun. Huwag kang mag-alala. Pag inawit natin to, ba't di mo awitin to na inaawitan mo siya dahil para mo siyang hinaharana. Sinasabi mo kay Lord, Lord, mahal kita. Amen? Ang puso ko'y tinutulog sa iyo. Sige, awitan mo natin ang Panginoon. Akong baba na susumamo, pagkitapatin mo, ikaw ay mamasdan, makahiga. Awitin niyo ito sa Panginoon. Sing to the Lord. Ang puso ko'y tutulog sa'yo.
Just feel the Lord. Dadol tayo. Wagas na pagsinta. Come on. Sing with love to the Lord. Daluyan ang walang hanggang mga mabuting pagsamba. Mga ikaw, Diyos, Lingkod ang kailanman. Ang puso ko'y bumulong sa'yo. Kalimutan niyo muna yung paligid ninyo. Just sing to the Lord. Sing to the Lord. Awitan mo natin siya. Dadol tayo. Luglukan. Wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mabuting pagsamba. For the last time, sabihin mo, loobin mo, Panginoon. Ako'y maging luglukan. Wagas na pagsinta. Daluyan. Maghari ka. Panginoon, patawad po. Patawarin mo kami kung nakakalimutan namin ang pinakadakilang utos mo, Panginoon, sa aming lahat. Maibigin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Panginoon, ibinahagi ko po sa aking mga kapatid ang iyong utos. At alam ko, Panginoon, na ang bawat isang nakarinig nito ay patuloy mong kakausapin at babaguhin. Ama, salamat sapagkat nananahan ka sa bawat isa. Mahal ka namin, Panginoon. Bagamat alam namin na hindi higit ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo sa lahat ng iyong nilalang at lalo na sa lahat ng mga tinawag mo. Panginoon, nandito mga kapatid ko, ang ilan sa kanila ay may mga karamdaman, may mga problema, may mga suliranin, Lord. Hinihingi ko lang, Panginoon, sa iyo na hayaan mo, Lord God, na sa pagharap namin sa inyong umaga, idantay mo mapagpala mong kamay sa aking mga kapatid. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin. At ipuhos mo, Panginoon, sa dakong ito ang biyaya mo. Biyaya mo sa bawat isa. Ama, maraming salamat po. Kami uuwi sa aming mga tahanan, dala-dala ang
kaalamang ito. At Lord, lalo mo pang palalimin ang pag-ibig namin sa iyo. Bawat araw, Panginoon, na ikaw ay nakakanig namin. Bawat araw na tumatawag kami sa iyo. Bawat araw, Lord, na nagbubukas kami ng aklat mo at nag-aaral, Panginoon. Lalo mo pang palalimin ang pag-ibig na ito, Panginoon, na ipinadadamo mo sa amin. Ama, pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid. Pagpalain mo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ama, hinihingi ko rin na balutan mo kami lahat ng makapangyarihang dugo mo. Sinilyon mo ng banal mong Espiritu. Ang mga anghel mo, Lord, ilagay mo sa bawat tahanan, bawat hanap buhay, bawat negosyo, Lord, bawat pinagtatrabaho ng aking mga kapatid. Huwag mong hayaan ang gawa ng kaaway ay makapanaig, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Panginoon, at sa bawat isang bahagi ng gawain ito, Lord God, wala man sa mga oras ito. Just preserve your people, Panginoon, and continue to be with us, Lord God, as we walk this journey. Alam namin na malapit ka nang dumating. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Basbasan mo kami sa mga oras na ito ang pag-ibig ng Ama, pagpala ng Anak, at ang pagkikipisa ng Espiritu ng Diyos sumamilwa mula ngayon at magpakailanman, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen. 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 Pwede ba sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, pinagpala ka ng Panginoon. You are blessed. You are blessed by God. Amen? Amen.